The reason why, mga kababayan, nandyan pangalan ni Maharlika at ni Sas, the reason why ako ay tinake down, true enough, nagwagi sila sa pag-take down ng Remember yung death threat noong December na narinig ko, pinorward ko po yan dito sa authority, sa FBI, sa lahat ng pwede kong i-forward. Na ako ay gigorgorin ng gobyernong ito. That was 10 million ang kanilang bounty sa ulo ko. Kasi hindi pa sila nakontento na ipa-take down ang page ko. Gusto pa nila akong gurgurin. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, so dito sa ipaulit-ulit na lang natin to ay tungkol pinangalanan ako dito mga palangga. 'Di ba kanina pinabasa natin sa inyo? Balikan natin. Ngayon, balikan natin to. Excited na mga hitad. Yung mga vlogger excited na makaroon ng kopya. Okay. Ulitin natin ito. The reason why, mga kababayan, nandyan pangalan ni Maharlika at ni Sas, the reason why ako ay tinake down, true enough, nagwagi sila sa pag-take down ng aking page. But again, take down nyo lang na i-take down. Okay? Gawa na kami ng gawa as long as may platform. Hindi naman mawawala sa isipan ng aking mga palangga ang mga in-expose ko dito. So no wonder. So sinong paniniwalaan nyo? Yung statement, okay, ng Cesar Chavez under the PCO na fake ang PIDEA report na supposedly pipick upin si Kuting at si Terry doon sa Rockwell. Sinong papaniwala? Paano nyo ngayon to, mga dugyot, i-rebat ito? Ay, hindi, gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan. Kung gawa-gawa, then file a case against me. So we can present to the court. Mga kababayan, kaya nga nung December, sinabi ko sa inyo, gurgura na ito, ginurgur na nila ang page ko. Ngayon, gusto nila akong gurgurin. Remember yung death threat nung December na narinig ko, pinorward ko po yan dito sa authority, sa FBI, sa lahat ng pwede kong i-forwardan, na si Mel Robles ng PCSO ay nag-volunteer sa The Cork Bar and Restaurant dyan sa BGC na ang 10 million na budget magagaling sa loan better para sa ulo ko. And that is already documented. Kung dyan sa ebidensyang yan, kaya ko sinasabi sa inyo, ang ebidensya dito, mga palangga, actually nasa exhibit ko yung, ano na yun, exhibit ko yung mga pinagsasabi ko, exhibit ko sa FBI. Na ako ay gigorgorin ng gobyernong ito. That was 10 million ang kanilang bounty sa ulo ko. Kasi hindi pa sila nakontento na ipa-take down ang page ko. Gusto pa nila akong gurgurin. Literal na gugurgurin, mga palangga. Then on January 28, nang nagkaroon ng maisog, mayroon doon na nag-inform din sa akin at mayroon din akong witness dyan na inutusan ng gobyernong ito, okay, ang mga tiwali sa NBI, makikipagsabuatan ang NBI to hunt me down here in America. Ganito po katarantado, kademonyo ang gobyerno ni Marcos Bangag-Bangag Jr. Hindi nila kayang sagutin ang mga ibinabato ng taong bayan like tayong lahat na kailangan si Kuting ay malinis na presidente, mag-drug test, mag-pulburon test at kung ano-ano pa. Ayaw nilang sagutin. The ultimate solution is to take down my page based sa screenshot na pinakita ko sa inyo. Hindi umubra ang takedown dahil hindi natinag si Maharlika, buhay pa rin. Nagnangabels pa rin. Then, the ultimate solution is to hunt me down here in America to gurgurin. Don't worry, Lisa. Don't worry, Marcos Jr., Tambalos, Sandro. I reported you already. Okay? Maybe I'm not gonna say anything. Not me. Okay. I will. Lalabanan ko kayo hanggang sa huling patak ng dugo ko na malaman hindi lang ng Pilipino, ng buong mundo kung gaano kayo kademonyo. Kung gaano kayo kawalang hiya. But above all, dapat Pilipino ang umaksyon.
kayo, mga kababayan. Kayo ang umaksyon dito. Hindi dapat ang internasyonal. Kayo. Dahil ang pera ninyo binabayad sa trolls. Ang pera ninyo napupunta sa sindikato, napupunta sa smuggler, napupunta sa pulburon. Sino ang fake news sa atin? I challenge you, PDEA. You have all the power. Di ba gusto niyo ako makulong? Di ba gusto niyo ako mapadampot? Why tahimik kayo? I mean, bakit kayo hindi mag-file ng case? Marcos Jr. Takot kayo. Kasi authentic, original ang nangyaring mga dokumento noong 2012. Kaya the solution is to gurgur me, to gurgur us. Diba? Mga kababayan, nasa mga kamay ninyo. Ano pa ang gusto nyo? Ano pang inaantay ninyo? Na mismo, dun sa mga excited, punta lang kayo dun sa Facebook page, dun natin isalansan. Bahala na kayo gumawa ng mga content nyo. I don't wanna tell you what to do because that hindi naman sa atin, hindi naman natin portrait, hindi naman kayo bayad. Pero ito, napatunayan natin na sa kabila ng mga kajotahan ni Marcos Jr. na kesyo, you know yung pinakita kong video article sa inyo kanina, nasa hotel sila. Manila Hotel yata yun. I forgot which hotel. Basta millions ang ginastos doon to fight MOU, to fight disinformation and fake news, chuchu. Pero sila mismo ang fake news, sila mismo ang kumikitil sa mga kalayaan natin mamahayag, kalayaan nating mag-criticize. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang demonyo dito, ha? Patricia Martin, ha? Mag-ingat kayo sa messaging nyo, mga bobo. Mga bobo. Pero kasi mga kababayan, you know why? Kaya alam mo ako, ang dami kong kausap. Pero kahit na marami akong kausap, iniisip ko may mga possible na nire-record niyo ako. May mga possible na nire-record or text. Pero wala kayong makikita. Siguro maipapresent nyo lang dyan, mga kalokohan, mga tsuktsakan ni Lisa Tanas. But anyway, bakit hindi ako takot kahit kanino ako makipag-usap, whether voice call o text? Kasi wala namang maririnig doon na, oh, ito, 20 million sa akin dyan, ha? 30 million. Walang ganon. But you, presidential communications, barya. Oh, it's not barya. Dugyot. Nagbabayaran kayo. Imagine, no? Kaya sila, yung mga dugyot, simulcast, simultaneous, after my vlog, sunod-sunod na sila. Kasi they are being bayad. Sila po ay bayad. Kaya nga, I challenge you, presidential communications. Total po, tangina. Gusto niyo ipatatakas-sinungalingan to? Itong messaging na to? Gusto niyo pa sinungalingan? Kasi yun ang sasabihin niyo. Lahat naman ang sasabihin ko dito, syempre sasabihin ni Lisa Tanas ng gobyerno, sinungaling, pero hindi magsisinungaling ang ebidensya. And the only way for you to redeem, well, hindi yun na mariredeem, para pasinungalingan ng isang Maharlika, you file a case, then magbabakbakan tayo ng ebidensya sa korte. May palangga, yung mga palangga ko nandiyan dyan, oh. Nandyan, sama kayo sa courtroom kung kinakailangan. Kailangan ninyong kumilos, mga kababayan. Kailangan ninyong magsalita. Gusto nyo nang dumako doon sa, ano ba yung pangalawa natin? Gusto nyo nang dumako doon sa, naghahanap ng katsuk-tsak. Mukhang exciting yan. Actually, dapat hindi ko na to sasabihin kasi matagal ko na tong knowledge. Okay? Meron ako na-meet na Bakling. Okay? Doon pa lang na-meet ko siya nung May 9 sa 2022 kung saan, di ba, nandoon yung counting doon sa secret counting machine ni Lisa Tanas. Na-meet ko na siya doon. He seems so nice, pero kasi hindi ko pa alam noon ang kanilang mga aktibidades. Hindi ko pa alam na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler, kasabuatan ni Lisa, doon si Michael Ma. So, nagkita kami doon, din sa inauguration, at may iba pang mga pagkakataon. Alright? Ito. So, yung taong ito, hindi na natin siya papangalanan kasi gagamitin na naman ni Lisa Tanas yan. Yung taong ito, actually, kababayan ko siya. Okay?
Very visible siya sa mga parties. Napag-alaman ko, ayon sa aking juting jahas, nung nandyan pa ako sa Pilipinas, na siya ay supplier ng pulburon nila Lisa. Okay? Siya ay supplier ng pulburon. Nung una ko pa maniwala, di ba sabi ko sa inyo, hanggang sa nag-text si Amy, na tinatanong, doon sa conversation, na kinonfirm niya na kung si Pebbles daw ba ay Pebbles sa Lakera ang nagdi-deliver ng pulburon kay Lisa. So the fact na ang tanong is si Pebbles ba ang nagdi-deliver kay Lisa, kay Satanas, ibig sabihin, alam ni Amy Marcos ang history na nagpapadeliver sila ng pulburon. But balik tayo dito kay Bakling kasi tsoksyakan to, di ba? Pinag-usapan natin. Okay? Ngayon, mga palangga, itong taong ito, napag-alaman natin na minsan, I tried to recollect, okay? Na na sila, actually, nasa power na ito si Satanas. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, meron akong vlog na hindi na mga press release na lang yung mga drama-drama nila Kuting at ni Lisa. Na kunyari, sweet-sweet sila. Minsan, di umano. Allegedly, si Satanas ay nagpahanap ng boylet dito sa backlush na ito. Nagpahanap ng boylet para para magluto, para mag-gardening. What do you think? Kaya ang sabi ko, nung nalaman ko i-tetch, mga kababayan, nagpahanap ng boylet para tsoktsakin. Baka naman gurgurin. Tsoktsakin. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, ay, dami naman dyan eh. Yung crush niya namatay na eh. Sabi ko, ang dami naman pwede yung tsoktsakin dyan sa cabinet ni Kuting. Bakit hindi siya nagpa-tsoktsak chenes? At mga atsi, mga hitad. Okay? My God. Actually, alam ng mga taga-showbiz to eh. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya, yung mga nanguuto sa kanya. So, ganun yata pag Addictus Benedict. Ang gusto pa ng hitad, di umano, nakatsoktsyakan, bagets. Ew. Kajiri! Gusto pa daw ng bagets. So, ang chika boom boom, itong taong ito, na nagsusupply, itong backlush na i-tetch, na nagsusupply ng pulburon kay Lisa Ahas Tanas, ay inuutusan din ni Lisa Ahas Tanas na maghanap ng boylet. Boylet, yung callboy. Ganon. Para magpa-tsoktsak chenis. Di umano. Okay, yun lang ang sinabi sa akin. Di umano. Hindi ko sinabi na nagtsoktsak sila, pero nagpahanap. Pwedeng hindi nakahanap, pwedeng nakahanap. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo.